Natapos ang paghahanda mga alas 5 na ng hapon. Umuwi rin ang bata kasama si Silver, at ang mga kaibigan nito hapon na rin. Napag-alitan pa nga sila ni Mama. Dahil ang tagal nito, buti na lang at nahabol namin sa preparation ang mga isdang dala nila. Busy lahat ng mga boys sa labas. Magbo-bonfire instant barbecue party kami mamaya, kasama ang bata kaya lahat ay busy. Kasama ko ngayon ang mga kaibigan ko. Kahit si Amanda ay kasama din namin ngayon. At dahil na-miss nila ako masyado, ako ang subject of discrimination nila ngayon. Mga bully kong kaibigan. Yun nga girl, hindi nadiligan itong kaibigan natin, umpisa ni Agatha na binuntutan ng tawa ng lahat. Napairap ako sa kanila, dahil alam kong mamaya pa sila titigil kakabuli sakin. Anong feeling na pinunlaan ka ng semilya ni Silver, pero walang nakuhang kahit ano sayo ang mga anak mo, agad kong dinampot ang balat ng carrots at tinapon kay Divine. Ang saya nila sobrang saya. Baka kasi girl nung ginawa nila si Stephanie, same ano nung ginawa nila si Hivo. Really, ako talaga ang pagtitripan nila ngayon. Ano bang ginawa nyo Share naman dyan, isa pa tong si Angie. Kung sa kalokohan, wala talaga akong masabi sa mga kaibigan ko. Sobrang galing nila dyan. Tumahimik kayo, sabay irap ko sa kanila. Ito naman parang innocenti. Share muna nga. Tinignan ko sila isa-isa. Kitang-kita sa bawat mukha nila kahit si Amanda na excited sa sasabihin ko. Basta kabulastugan, talagang attentive sila. May ginawa ka ba? Tanong ni Divine. Naalala ko bigla yung nangyari sa amin ni Silver sa Canada. Malinaw pa rin sakin ang lahat. Uy Rina, share mo sa amin. Huwag mong i-imagine mag-isa dyan. Pulang-pula ka na Gosh, ano ba tong topic namin? So may ginawa ka nga. Ang bastos ng tanong ni Angie. Wala bang filter yan? Bulyo ko. Grabe ganoon talaga ang tanong agad. Suswag na paano girl? Sige na share na. Oo, agad kong nakagat ang pang-ibabang labi ko, at nag-iwas tingin sa kanila. Anong ano? Tanong ni Amanda. Diyos ko. Pati siya nahawa na sa kababuyan ng mga kaibigan ko. Umupo ako, hindi ko kayang sabihin. Bakit ko ba sila naging kaibigan? Sa ano? Walang filter na sabi ni Divine. Minsan talaga gusto kong pasukan ang bibig niya ng panyo. Uy Rina, ano na? Sumagot ka dyan. Oo nga, ano pa? Ano pang ginawa nyo, habang ano kanya? Ang bastos talaga ng inaano. Hindi naman bastos ang word na yon, pero bakit ang bastos pag binibigkas ng mga walang hiya kong kaibigan? Ano yung ano kami Diyos ko patawarin niyo ko ama, at naging bastos akong anak ngayon. Ano tawag dun sagot ni Agatha at agad silang nagtawanan lahat. Tumigil na nga kayo. Nakakahiya tong pinag-usapan natin, pulang-pula na nga ako ngayon dahil dito. Tumahimik ka Rina. Huwag kang papinocenti dyan. Sagutin mo na lang kami. Bakit ako pa? Share nyo kaya yung experience nyo, sabi ko. Later mas detailed pa. Pagkatapos ng sayo, halos himatayin ako sa sagot ni Angie. Anong klaseng mga tao ba tong kaibigan ko? Ano ba? Napatingin ako kay Agatha. Napadila pa ito sa labi niya. Di ko kayang ma-imagine ang tumatakbo sa isipan niya. Ang ano, yung candy Rina, sabat ni Divine. As far as I know masarap ang candy. Yes may flavor sagot ko. We're not referring to candy here. We're referring to Silver friend. Alam ko, mga ano talaga sila. Nililihis ko na nga ang topic Ano ba? Naalala ko bigla ang candy niya. Matagal ko na palang hindi nakikita yon. Sobrang ano. Oo, naalala ko ulit yon. Mano, malinaw na malinaw sakin lahat, at oo mano nga. Hala girl ang swerte mo. Magaling ba sa ano? Tuwang-tuwa pa si Angie habang sinasabi yon. Nakakaswerte pala yun. Kung pulang-pula na ang mukha ko kanina, please mas nag-init na ngayon. Nahihiyang sagot ko. Hala girl ang innocenti na kaibigan natin noon, nakabingwit ng dambuhalang ano, hamalakhak ng todo si Amanda sa sinabi ni Angie, habang ako naman ay nasapak siya na ikina-array niya. Pwede ba piliin mo yung choice of words mo? Ang bastos talaga ng bunganga mo. Huwag ka nga dyan. Pasalamat ka ikaw ang laking ano nakapasok dyan sa ano mo. Satisfied ka ba? Diyos ko kailan ba sila titigil dito? Satisfied pinagsasabi mo.
Sige ito na lang, na ano ba mata mo noong naglabing-labing kayo? Parang gusto ko na lang magpalamon sa lupa sandali, at mawala sa paningin ko itong mga kaibigan ko, iba ang tumatakbo sa utak ko. Ay wag mo na sagutin girl, klaro na sa mukha mo ang sagot, dagdag ni Angie. Akmang kukurutin ko sana siya, nang napukaw ang atensyon namin sa lalaking dumating. Hi girls, pwede ko ba mahiram sandali ang asawa ko? Napapikit ako nang maramdaman ang bahagyang pagkurot ni Agatha sa tagiliran ko. Oh sure, sayo na siya, wag mo na ibalik samin, natawa silang lahat sa sinabi ni Angie. Mahal nga talaga nila ako. Lumapit si Silver sakin at hinalikan ako sa labi sa harapan nila. Sandali lang pero yung epekto sakin ay sobra na. Nagtilian pa sila sa likod ko. Parang mga teenager, where in fact mga gurang na. Dinala ako ni Silver sa likuran ng bahay nila. Hindi ko alam kung bakit at anong pakulo niya. Basta sumama pa rin ako. Since ang bata ay nandoon kina mama at papa. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Hawak niya ang kamay ko, habang binabaybay namin ang daanan na maraming damo. Basta, wag ka lang bibitaw. Aniya, hindi naman talaga ako bibitaw. Pangako yan, hindi ko na siya bibitawan kahit siya pa mismo ang magtulak sakin palayo. Hindi nagtagal ay nakarating kami sa pupuntahan namin. Noong una ko palang kita, ay isa lang ang masasabi ko, paraiso. Sobrang ganda ng lugar. May falls enchanted. Hindi ko akalain na may ganito sa isla. Ang ganda Silver, halos hindi ko mailayo ang paningin ko sa tanawin. Madilim na kaya yung mga fireflies ay nagsisilitawan na. Dahil rin sa mga technology na nilagay nila hindi kalayuan, nagmumukha lang itong bituin sa lupa. Sobrang ganda talaga. Rinig na rinig ko ang pagbagsak ng tubig. Ang malamig na hangin na yumayakap sakin. Ramdam na ramdam ko ang presensya ng buhay isla. Nang tignan ko si Silver ay nakangiti itong nakatingin sakin. Sobrang ganda, aniya habang nasa akin pa rin ang paningin niya. Nagsimulang kumabog ang puso ko. He never failed me to feel this to him. Yung tipong sa lahat ng bagay, sa lahat ng gawin niya, malaki man o maliit, may epekto sakin. Sa kanya ko naramdaman lahat. Lahat ng emosyon. Sa kanya ako masaya. Siya ang tirahan ko. Siya lang at wala ng iba. Ang lalaking gusto kong makasama sa buhay, ang lalaking ama ng mga anak ko. Ngumiti ako sa kanya. Sobrang saya ko. Ramdam ko siya. Ramdam na ramdam ko siya, lumapit ako sa kanya at agad na ipinulupot ang mga kamay sa leeg niya. Humawak siya sa bewang ko, habang nakatingin sa mga mata ko. Tumingkayad ako para maabot ang labi niya. Dampi lang ang ginawa ko, ngunit ramdam ko ng kung ano man ang sabihin, o gawin niya sakin ay papayag ako. Kung ano mang utos niya sakin ay susundin ko. Ang mahalaga ay akin siya. Akin ka lang, mahinang bulong ko, habang nakatingin sa kanya. Seryoso ako at alam kong kitang-kita sa mga mata ko, ang determinasyon na angkinan siya. Sayo ako babe, sayong sayo. Hindi man ako ang unang minahal niya. Sisiguraduhin kong ako lang at ako ang huli. Siguraduhin mo lang na akin ka Silver, puno ng pagbabantang sabi ko sa kanya. Pangako yan, paos na sagot niya, habang puno ng pagmamahal ang mga matang nakatingin sakin. Hindi ko masisisi si Kia kung bakit siya nagkakaganyan sayo. Alam mo kung bakit. Bakit? Lumapit ako. Kumapit ng husto sa kanya. Nilapit ang labi sa tenga niya. At bamulong. Dahil kahit ako, nababaliw na sayo. Sa sinabi ko, para kong pinutol ang tali ng pasensya niya. Agad niya kong hinarap at sinunggaban ng halik. Mapusok, mainit at mapanghanap ang mga halik niya. Malayong malayo sa maingat na halik, na pinagsaluhan namin noon. Pero gusto ko sinuklian ko ang intensidad ng mga halik niya sakin. Kumapit ako ng husto sa kanya. Pinulupot ko ang mga binti ko sa bewang niya, habang siya ay nakasuporta sakin para hindi kami matamba. Bumaba ang halik niya sa leeg ko. Napatingala ako at naghabol ng hininga. Pinagsawa niya ang kanyang labi sa leeg ko, habang puro ingay ang lumalabas sa bibig ko. We started because of love. We all know that I'm not his first love. But I am the present and I intend to be his last. His last love. If I'm going to give a title to our story, I think alam ko na kung ano. I'm going to name it,
Sa ilalim ng buwan, sa mga naliliparang alitap-tap, buong puso naming pinagsaluhan ni Silver ang isang halik. Habol ko ang hininga ko habang nakatingala sa kalangitan. Kagat-labi at bumibilis ang aking paghinga, dahil sa walang sawang ginawa ni Siley sa bandang ano ko. Bumaba ang tingin ko at tinitigan siya. He was looking at me while doing something. I feel hot and aaminin kong sa kanya ko lang to naramdaman. Naramdaman ko ang bahagyang paglipat namin ng pwesto. Nakapulupot pa rin ang mga paa ko sa bewang niya, habang nakapulupot din ang kamay ko sa leeg niya. Isinandal niya ko sa puno, habang agresibo na inatake ang labi ko. I am giving him the same intensity that he was giving me. Napatingala ulit ako nang maramdaman ang mga kamay niya sa binti ko. He's tracing up and down and I couldn't help but to whisper. The feeling that he was giving me is unexplainable. I can feel his hand beneath the dress that I wear. The anticipation is punishing me. I couldn't help but to sound again until his hand tracing the line of my other area. And I know that I am down there. His kisses went down to my tummy. I still wear the dress and dahil sa gabal sa kanya, agad niyang pinunit. He didn't let me to react on what he did. Agad niyang binalik ang atensyon sa ginagawa kanina. I was calling his name and then he stopped. I looked at him with annoyance. Bahagya siyang natawa nang makita ang reaksyon sa mukha ko. He then kissed me passionately at dinala sa hindi ko alam. It was too late for me to shout, nang maramdamang nahuhulog kami sa ilog. His lips locked to mine. Hindi niya binibitawan kahit nasa tubig na kami. Nagpupumiglas ako pero mahigpit ang hawak niya. He was sharing his air to me, para hindi ako kapusin ng hininga. And that's what I did to him. Hindi ko alam kung ilang minuto ang tinagal namin sa ilalim ng tubig. Nang makaahon kami, ay hindi niya pa rin nilulubuyan ang labi ko. Nakahawak ako sa kanya habang sinusuklian ang halik niya. Ang kamay niya kanina na nasa binti ko lang nakapermi, ay naglalakbay na paitaas. Palapit ng palapit ang kamay niya sa bandang lalong bimibigat ang paghinga ko. Ngayon lang din na-realize na wala na pala akong saplot sa katawan. Hindi ko alam kung kailan niya iyon nahubad. He was looking at me intently. Malamig ang dampi ng hangin sa balat ko, pero hindi ko magawang ginawin dahil sa ginagawa niya. Itinaas niya ang kaliwang binti ko, at ipinulupot sa isang binti niya. Naramdaman ko ang matigas na bahagi na dumadampi sa balat ko. Puno ng pagmamahal ang mga mata ni Silver, habang nakatingin sakin. Agad niyang sinunggaban ulit ng halik ang labi ko, kasabay ang ginawa niyang Halos mawala ako sa ulirat sa biglaang ginawa niya. He seems got than before. I have never been experienced this when we were apart, bulong ko. Me too, babe. Ako rin, and I am so eager to love you again. And with that, I let him love me under the shades of the moon. Nang makabalik kami ay nasa labas na lahat. Suot ko ang pulo na gamit ni Silver, habang nakaano lang at walang panloob. Hindi ko alam saan niya natapon yun. Hindi ko na nga namalayan na nahubaran niya na ako, paano ko kaya malalaman saan dama po ang panloob na suot ko. Sabay kaming bumalik ni Silver sa kanila. Basa kami pareho at sabay din silang napatingin samin. Bahagya akong nahiya, nang makita kong paanong isihan ng mga kaibigan ni Silver si Silver, habang naghagikika naman yung mga baliw kong kaibigan. It was Kale. Talagang tinutokso niya si Silver. Alam kong alam nila kung ano ang ginawa namin kanina, kaya kasing pula ako ng kamatis ngayon. Loko-loko, natawang sabi ni Silver. Bumaling siya sakin at tinignan ang kabuuan ko, mula ulo hanggang paa. Bumalik ulit ang pag-aano niya sa mga mata na ikinapula ko. So short. Wait here, babe. I'll be back, aniya at pumasok sa loob ng bahay. Kinawayan ako ni Agatha, na pumunta sa kanila, kaya dahan-dahan akong naglakad para puntahan sila. Naroon pa rin ang mga ngisi sa mukha nila. Bagay na parang ayoko na lang tumuloy. Hinanap ng mga mata ko ang mga magulang ni Silver. Nang nakita ko sila ay kasama nila si Snow at Stephanie, at kasama naman ni Papa sina Hivo at Oceanie. Nang makalapit ako sa kanila, ay tinadtad nila ako ng chika. Sa kabilang grupo kasi nandoon ang mga boys.
They are cooking the barbecue at fish na nakuha nila kanina. Bali we are divided into two groups. The men and we, the ladies. Nadiligan ka no. Bungad nila sakin. Hindi ako sumagot. Nahihiya akong sagutin sila. Dahil sa pananahimik ko, they perceive it as yes. Bigla silang nagtilian kaya napatingin ang mga boys sa amin. Awkward akong ngumiti dahil sa kagagawan ng mga kaibigan ko. Kwento ka girl. Imbes na sundin sila at kumuha ako ng hotdog na nasa puno ng saging nakatusok at kinain. Ay girl, wild siguro. Nagutom yung friend natin halos mabilaukan ako sa mga sinasabi nila. Oo girl, ano kaya nangyari sa dress niya? Naging instant closet yung forest May damit sa forest Rina. Pang-aalas ka ng lahat. Tinalikuran ko sila lahat. Kaharap ko sina Kale, Diego at Ben na nagpapaypay sa barbecue na niluluto nila. Oo nga girl, nawala yung polo ni Silver. Baka may bear doon at pinunit ang dress niya, dugtong ni Angie na binuntutan ng tawa ni Amanda. Humarap ako sa kanila. Naging kamatis ka girl. Masarap ba? Hindi. Hindi masarap yung kinakain mo ngayon. Yung hotdog ba? Tanong ko. Hotdog lang naman kinain ko ngayon. Bakit? Anong-ano ba gusto mong tukuyin natin? Biglang pumasok sa isipan ko ang ano. I mean yung ano ni. Nahahawa ako sa kalukuhan ng mga kaibigan ko. Tigilan nyo na nga ako, kunwari nagtatanong sabi ko. Ano nangyari sa dress mo girl? May bear na doon. Hindi ko alam. Kung seryoso si Divine o inaalas ka niya lang ulit ako. Walang bear doon. Wala. Pero may ano pumasok ulit sa isipan ko ang ano niya. Lumayo ka please. Babe. Ay ahas, nasabi ko dahil sa gulat. Narinig ko lahat ay nagtawanan. Pati sila mama at papa ay natawa rin sa sinabi ko. Ahas pala ha, natatawang sabi ni Divine, habang nakatingin sakin. Nang balingan ko ng tingin si Silver, ay nakataas ang sulok sa gilid ng labi nito. Sinamon ko siya ng tingin. Kaya nauwi sa tawa ang pilyong ngiti niya kanina. Nakakainis ka, sabi ko. Naiinis talaga ako sa kanya. Really? Aniya. Kinuha niya ang towel na nakasabit sa balikat niya, at ipinulupot sakin. Pagkatapos ay binignan niya ako. Nandoon ang pagkamangha sa mga mata, habang nakatingin sakin. You look sexier when you're mad Aniya, na binuntutan ng koncho ng mga kaibigan. Yun sigaw ni Ben at tumawa na para bang kinikiliti siya. Kahit yung mga kaibigan ko, ay todo rin sa pagtitis sa amin. Si Mama kinikilig, napatingin ako sa anak ko. Nakangiti silang lahat habang nakatingin sa amin ni Silver. Nang tignan ko si Silver, nakangiti rin ito sakin. Gusto kong maggalit-galitan pero nahahawa ako sa ngiti niya. Kaya napangiti na rin ako. He kissed me in the lips at naghiyawan ang lahat. Kung noon nahihiya ako, ngayon buong-buo kong sinuklian ang mga halik niya. Buong tapang kong sinuklian ang mga binibigay niya, at buong pagmamahal kong tatanggapin ang lahat sa kanya. Get a room? Sigaw nila, kaya natatawa akong lumayo kay Silver. I am not comfortable saying these words to him. Lalo na noon pero ngayon, I have the courage to say this. I love you, nakagat ko ang labi ko dahil naunahan niya ako. I was about to say that. I love you too Silver. Wala na akong mahihiling pa-accept sa isa, na mukhang dininig ng Panginoon. Lahat kami napatingin sa mga bagong dating. Sa gitna ng kasiyahan narinig namin ang singapan ng lahat. Lumaki ang mata ko, dahil hindi ako makapaniwala sa nakita. Parang naging slow motion lahat. Nakita namin kung paano takbuhin ni Mama ang pagitan niya, at ng bagong dating. It's Philip. Kasama nito ang halos 100 na mga tauhan niya. Akay-akay ni Philip ang taong gusto kong makita. Ang taong unang tumanggap sa akin sa side ni Silver. Ang taong tumanggap sa anak ko. Tita Hana, boses ni Hivo, habang tumatakbo papalapit sa babaeng papalapit sa gawin namin. Ganoon pa rin ang itsura niya. Maganda ngunit wala na ang kinang sa mga mata.